Noong 1986, si Tom Hawks ay 39 years old, isang tatay ng 2 teenage boys. Dati siyang tasal sa nanay ng mga anak niya, pero nag-divorce sila that same year. Isang araw, pumunta si Tom kasama ang 2 anak niya sa local chili cook-off sa Newport Beach, California. Habang nakatingin sa dami ng tao, napansin niya ang isang sobrang ganda na babae. Hindi pa niya nakikita dati. Napahinto siya at napatitig ng matagal. Napansin siya ni Jackie. Ngumiti siya, namula at umiwas ng tingin. Biglang nahiya si Tom kasi nahuli siyang nakatitig. Naisip niya, kailangan ko talagang magpakilala. Si Tom, isang gwapo, muscular guy na may matikas na mustache, lumakad papunta sa kanya. Nagpakilala siya at ngumiti si Jackie. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Jackie, 29 years old at single. Mula noon, nag-click agad sila. Na-in love sila ng sobra. Noong 1989, nagpakasal sila sa harap ng 150 matatalik na kaibigan at pamilya. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Jackie sa bahay ni Tom kasama ang 2 anak nito. Kahit buhay pa ang tunay na nanay ng mga bata, tinawag nila si Jackie na Mom dahil sa sobrang pagmamahal and devotion niya sa kanila. Si Jackie, nung 22 years old pa lang, ay nagkaroon ng matinding motorcycle accident na nagdulot ng internal damage, kaya hindi na siya pwedeng magkaanak. Pero nang maging stepmom siya ng mga anak ni Tom, naging amazing mom siya, puno ng pagmamahal. Matapos maging family si Tom at Jackie, masayang-masaya sila sa buhay nila. Sa mga sumunod na taon, inalagaan nila ang 2 boys at lumaki ang mga bata sa pagmamahal ni Jackie bilang kanilang stepmom. Noong 2002, lumaki na ang mga anak nila at lumipat na sa sariling bahay. Empty nesters na sina Tom at Jackie. Mahirap sa kanila kasi malaking bahagi ng buhay nila ang pagiging parents. Pero alam nila na darating ang araw na ito, kaya matagal na nilang pinaghandaan. Nag-ipon sila ng pera taon-taon para sa kanilang dream retirement. Plano nila, bumili ng yate at maglayag sa California at Mexican coastlines. Hindi sila mayaman pero disciplined at marunong mag-ipon ng pera. Sa wakas, nakabili sila ng maliit at medyo lumang yacht na pinangalanan nilang well-deserved. Hindi ito marangya tulad ng iniisip ng iba, pero mahal na mahal nila ang barkong ito. Inilipat nila lahat ng gamit nila sa barko at inayos ng maayos. Naglinis, nag-organize at nag-upgrade sila kung saan-saan para maging cozy at comfortable ang yacht. Sa loob ng 2 taon, sinimulan nila ang kanilang adventure. Naglayag sa open water ng California at Mexico. Nanonood ng beautiful sunsets. Nanguhuli ng fresh fish. Umiinom ng cocktails habang nagre-relax. Masayang-masaya sila sa kanilang retirement dream. Tila wala ng problema sa mundo hanggang sa dumating ang balita na may magiging apo na sila. Noong 2004, sinabi sa kanila ng isa sa mga anak nila na magiging father na siya. Excited si Jackie dahil kahit hindi siya pwedeng magkaroon ng sariling anak, magkakaroon siya ng pagkakataon na maging motherly muli at hawakan ang kanilang precious na apo. Dahil dito, nagpa siya sina Tom at Jackie na oras na para ibenta ang yacht at lumipat sa bahay ulit para mas malapit sa anak at apo nila. Noong November, naglagay sila ng ad sa isang fishing magazine asking for around $100,000 para sa yate. Mabilis may nag-offer. Isang young couple na may naipong pera. Masaya sila Tom at Jackie
at tinawagan ng kanilang mga anak para i-share ang good news. Ngunit, ilang araw ang lumipas, wala pa rin silang sagot mula sa mga magulang nila. Nagsimulang mag-alala ang mga anak at tumawag pero walang sumasagot. Dahil hindi karaniwan sa kanilang hindi makipag-communicate, nagpunta si Jim, brother ni Tom, sa Newport Beach para tignan kung okay ang yacht. Pagdating nila sa daungan ng barko, napansin ni Jim ang ilang kakaibang tanawin. May mga lubid na nakasabit sa gilid ng barko. Kahit kilala si Tom sa pagiging meticulous at orderly. May trapal na hindi na ibalik sa control panels. May maduduming towel sa porthole. Base sa mga signs, naisip nila na baka na-finalize na ang sale at ang bagong may-ari ang dahilan ng kalat. Nag-iwan si Jim ng business card para makontak ang buyers. Pagkalipas ng ilang minuto, tumawag si Jennifer De Leon, 21 years old, na nagsabi na siya at ang husband niya ang bumili ng yacht. Pero nahirapan na rin sila makontak ang Hawks para matutunan ang controls ng yacht at ibalik ang ilang personal belongings. Nang hindi makontento, tinawagan ni Jim si Jennifer ulit. Tinanong niya, "When was the last time you or your husband saw Tom or Jackie?" Sagot ni Jennifer, "The last time was nung nag-finalize kami ng sale ng barko. Nagbigay kami ng pera, tapos nakita naming sumakay sila sa car nila at umalis." Tinanong ulit ni Jim kung alam niya saan sila pupunta. Sagot ni Jennifer, "We didn't really have many personal conversations, mostly business lang. Pero si Tom, lagi niyang nababanggit na gusto nilang bumili ng bahay sa Mexico, malapit sa Arizona, kasi andun ang anak nila." Nagpasalamat si Jim at parehong nagbilinan na kung may balita tungkol kina Tom at Jackie, mag-inform sila sa isa't isa. Pero naiwan si Jim na may masamang kutob. Naalala niya si Patricia, kaibigan ng mag-asawa na inatasang mag-manage ng bills at finances nila habang nasa dagat. Tinawagan niya ito at tinanong kung may malaking deposit ba sina Tom at Jackie kasi dapat may $100,000 na natanggap sila mula sa sale. Pero sagot ni Patricia, walang deposito. Doon lalong kinabahan si Jim, kaya nag-report siya sa Newport Beach Police. Nag-check ang police sa buyers, ang mga De Leon. Lalo silang nagtaka nang makita na si Skyler, 25 years old, ay may criminal record. Convicted ng armed robbery dati. Nagpadalang detective para silipin ang yacht. Nakita niya parang may bloody handprint sa loob, kaya kumuha ng search warrant. Pero kalaunan, rust lang pala yun. Walang solid na ebidensya. Tinawagan ng pulis si Skyler para magpaliwanag. Pumunta siya at naging cooperative. Kwento niya, nakita niya ang ad ng yacht, nag-test drive sila, nagustuhan niya, at noong November 15, kasama ang kanyang buntis na asawa, anak, notaryo at isang witness, binayaran nila ng cash ang mag-asawa. Pagkatapos pirmahan ng papers, sumakay sina Tom at Jackie sa SUV at umalis daw papuntang Mexico. Pero nang tanungin kung saan nanggaling ang malaking pera, una, sabi niya galing sa pagiging child star sa Power Rangers. Maya-maya, binawi niya at sinabi ang totoo. Galing iyon sa drug money na ninakaw niya noon at gagamitin ng yacht para ilaunder. Nagulat ang pulis, pero dahil helpful siya, hindi mo na siya kinasuhan. Ininterview din nila si Jennifer, ang notaryo at witness. Pare-pareho silang nagsabi na nakita nilang sumakay ang Hawk sa SUV, bit-bit ang pera. Pero may inconsistencies. Sabi ni Skylar, parang anxious si Tom. Sabi naman ng notary, normal lang sila. Nang maipit sa ebidensya, bumigay ang notary Kathleen Harris. Umami na hindi niya talaga nakita sina Tom at Jackie.
binayaran lang siya ni Skylar para gawin ang sale documents. Sunod, tinanong ang witness na si Alonzo Mason. Noong una, consistent pa ang kwento. Pero nung na-corner siya, nag-deal siya. Reduced sentence kapalit ng buong katotohanan. Doon lumabas ang karumal-dumal na katotohanan. Noong November 15, kasama ni Skylar si Alonzo at si John Kennedy, isang gang member. Hindi pala totoong sale, kundi set up para patayin sina Tam at Jackie. Nang una, nag-aalangan si Tam dahil probation officer siya, sanay makilala ang felons. Pero dumating si Jennifer kasama ang baby nila at doon nag-relax si Jackie at eventually pumayag sila na mag-test drive. Sa gitna ng dagat, inatake si Tam sa cabin habang si Jackie naman pinigilan ni Alonzo. Parehong tinali at nilagyan ng tape ang mag-asawa. Dinala sila sa deck, pinapirmahan sa mga papeles para matransfer ang boat at accounts. Sa sobrang stress, mali pa ang spelling na sinulat ni Jackie sa apelido niya, isang silent cry for help. Pagkatapos, pinagtali silang dalawa sa anchor chain. Habang nakikiusap si Jackie na makabalik sila para makita ang apo nila, tinulak ang anchor sa dagat. Unti-unti silang hinila ng chain hanggang malunod sa ilalim ng dagat. Ayon kay Alonzo, pagkatapos lumubog ang mag-asawa, nag-celebrate pa si Skylar, parang bata na natutuwa. Kalaunan, natuklasan ng pulis ang mga gamit ng Hawks sa bahay ng De Leon, pati ang kanilang video camera. Ang dating footage ni Tam at Jackie tungkol sa sailing at future plans, natabunan ng bagong videos ni Skylar at Jennifer, masayang nagdi-dinner kasama ang anak nila, parang walang nangyari. Sa korte, hinatulan si Alonzo Mason, 20 years, reduced sentence dahil sa testimony. Jennifer De Leon, life without parole. John Kennedy at Skylar De Leon, death sentence. Ang kwento ni Tam at Jackie ay babala na kahit sa masayang buhay, trust and caution ay mahalaga. Ang pagmamahal nila sa family at bawat isa ay hindi malilimutan at ang legacy nila ay mananatili sa puso ng anak at grandchildren. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Tam at Jackie, click like, subscribe at turn on notifications para sa weekly uploads. Share nyo rin sa friends nyo para malaman nila ang lesson ng kwentong ito.